Ang pag-ibig ay parang panahon sa Pilipinas. Minsan nakakasilaw sa tindi ng sikat. Madalas ay biglaang bumubuhos ang ulan nang walang pasabi. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay ang pinakamagandang uri ng pagsuko. Isang lihim na pilit itinatago pero kusa ring kumakawala sa bawat sulyap at buntong hininga. Pero paano kung ang pag-ibig mo ay parang isang secret na kasing bigat ng isang sakong bigas? Handa ka bang magbuhat? Hanggang dulo. Narito ang simula ng kwento ni Buboy at Miguel sa ilalim ng mainit na araw ng Mindoro. Kung may mas higit pa sa tindi ng init ng araw dito sa Mindoro, siguro iyon ay ang kaba sa dibdib ko tuwing dadaan sa harap ko si Miguel. Ako si Buboy, isang simpleng tao na ang tanging pangarap sa buhay ay makatapos ng pag-aaral at hindi mamatay sa dehydration habang naglalakad sa ilalim ng tirik na araw. Pero nagbago ang lahat nang maging extra special ang tingin ko sa kababata kong si Miguel. Si Miguel, isang walking Adonis, matangkad, moreno, at may ngiting kayang magpamelt ng kahit anong ice candy sa barangay namin. Ang problema, best friend ko siya. At ang isa pa sa malaking problema, pakiramdam ko hanggang tingin lang ako sa kanyang biceps habang nag-iigib siya ng tubig. Buboy, ano? Tutulala ka na lang ba riyan o tutulungan mo akong magbuhat nitong basket ng mangga? Wika ni Miguel habang pinupunasan yung pawis sa noo niya gamit ang laylayan ng kanyang sando. Lord, patawad, kitang-kita yung abs. Oo na, pupunta na. Masyadong mainit yung ulo mo, parang panahon lang. Wika ako habang nagkukumahog na lumapit sa kanya. Syempre, huling tag-araw na natin to dito bago tayo lumuwas ng Maynila para mag-college. Gusto ko, maalala mo yung mga huling bakasyon natin na puro tayo trabaho para may baon tayo. Biro niya. Sabay akbay sa akin. Halos mahimatay ako sa amoy niya. Hindi siya amoy araw, amoy seguridad, amoy pangarap. Pero syempre, kailangan pigilan ang paglandi ng puso. Sus, drama mo. Bakit? Sa Maynila ba hindi na tayo magkakasama? Tanong ko. Kahit alam ko naman ang sagot. Syempre, magkasama pa rin tayo pero iba na doon. Pubs, marami ka nang makikilalang bago. Baka makalimutan mo na ako. Seryosong sabi niya habang nakatingin sa malayo. Sa may dalampasigan kung saan humahalik ang alon sa buhangin. Gusto ko sanang sabihin na gago kahit mag-unli matchmaking pa ang buong Maynila. Ikaw lang yung laman ng puso ko. Pero ang lumabas sa bibig ko ay ganito. Asa ka naman. Sino namang papalit sa'yo? Nagtawanan kami. Pero sa loob-loob ko, may munting tinik. Paano ko sasabihin ang totoo?
Paano kung ito yung huling tag-araw? Huling tag-araw na baka huling pagkakataon ko ng aminin ng lihim na matagal ko nang kinikimkim. Habang naglalakad kami pabalik sa bayan, dala ang basket. Naramdaman ko yung dampi ng kamay niya sa likod ko. Simple lang pero sapat na para mag-overheat ang system ko. Bubs, salamat kasi lagi kang andyan. Wika niya. Tumango lang ako at nagkunwaring tinitingnan ng mga puno ng niyog. Hindi ko kayang tumingin sa mga mata niya. Takot akong mabasa niyang nakasulat doon na mahal kita, Miguel, higit pa sa kaibigan. Dito nagsimula ang huling tag-araw ko sa Mindoro. Isang tag-araw ng mga lihim, ng tawa, at ng nagbabadyang pag-amin na hindi ko alam kung kailan sasabog. Kung akala nyo ay madaling maging secret admirer ng sarili mong best friend, nagkakamali kayo. Para itong paglalakad sa baku-bakong kalsada ng Mindoro nang nakayapak, masakit na, nakakapaltos pa. Kinabukasan, nagyaya si Miguel na pumunta sa paborito naming tambayan, ang malawak na niyugan sa likod ng bahay ni Aling Nena. Dito kami madalas tumatambay kapag gusto naming takasan ng init at ang utos ng mga nanay namin na maglinis ng bakuran. Babs, akyat mo nga ako ng buko. Uhaw na ako. Utos ni Miguel habang nakahiga sa damuhan. Ginagawang unan ang sariling mga braso. Tiningnan ko siyang masama. Uy, Miguel, sa ating dalawa, sino yung varsity player ng basketball? Sino yung may abs? Ako ba? Ako ba yung mukhang unggoy na sanay umakyat? Tumawa siya ng malakas. Yung tawang hanggang mata na palaging nagpapatunaw sa inis ko. Sige na, buboy. Libre kita ng sorbetes mamaya pagdating ni Manang sorbetero. Dahil marupok ako sa sorbetes at sa kanya, umakyat ako hanggang sa nasa taas na ako ng puno. Tanaw ko na yung ganda ng Mindoro. Ang asul na dagat sa malayo na luntiang ng paligid, pero mas maganda pa rin ang view sa ibaba. Si Miguel na payapang nakapikit. Pagbaba ko, dala ko ang 2 buko. Nadatnan ko siyang tulog. Humiga ako sa tabi niya, sapat lang yung distansya para hindi niya marinig yung kabog ng dibdib ko na parang may nagpapatunog ng tambol. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Ang haba ng pilik mata niya, ang tangos ng ilong, yung labi niyang medyo nakaawang. At ang bulong ko sa hangin, sana alam mo. Sana alam mong tuwing tumatawa ka, nakakalimutan ko kung paano ang huminga. Biglang gumalaw si Miguel. Akala ko magigising siya, kaya bigla akong napatalikod at nagkunwaring nagtatabas ng buko gamit ang itak. At ang mahina niyang tawag, Babs. Pikit pa rin siya pero may maliit na ngiti sa labi. Bakit? Wika ako. Alam mo, kung magiging babae ka lang,
Baka niligawan na kita. Sabi niya nang hindi nagdidilat ng mga mata. Munti ko nang mabitawan ng itak. Anak ng tinapa. Ito na ba yung sign o sadyang mapang-asar lang talaga ang tadhana? Gago. Kahit maging babae ako, hindi kita sasagutin. Masyado kang ma-pride. Biro ko. Kahit ang totoo, ay gusto ko nang sumigaw ng kahit hindi ako babae. Ligawan mo na ako, please. Bigla siyang dumilat at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Seryoso ang mukha niya. Wala na yung mapang-asar ng ngiti. Paano kung seryoso ko, Babs? Paano kung sabihin kong ikaw lang yung gusto kong makasama kahit saan tayo magpunta? Wika niya. Tumigil ang mundo ko. Ang huni ng mga kuliglig. Ang lagaslas ng mga dahon ng niyog. Lahat nawala. At ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na tibok ng puso ko. Miguel, huwag kang magbiro ng ganyan. Alam mo, madali akong maniwala. Seryoso kong sabi. Bigla siya tumawa at ginulo ang buhok ko. Kita mo tong si Buboy, masyadong seryoso. Namumula ka pa, para kang kamatis. Halika na nga, buksan mo na yung buko. Wika niya. Napabuntong hininga na lang ako. Akala ko yun eh. Akala ko aamin na siya o baka naman biro lang talaga sa kanya ang lahat. Habang naghahati kami sa sabaw ng buko, isang bagay lang ang sigurado ako. Mas mahirap palang itagong nararamdaman kaysa umakyat sa pinakamataas na puno ng niyog sa buong Mindoro. Dumating ang Sabado ng gabi. Ang gabi ng tao ng sayawan sa plaza ng aming barangay. Ito ang gabing lahat ng taga Mindoro ay naglalabasan. Naka-polo shirt na floral na parang kakapitas lang sa hardin at amoy na amoy ang pabango na hinaluan ng pulbos. Babs, ayusin mo yung kwelyo mo. Para kang nakipag-away sa baka. Sabi ni Miguel habang inaayos ang sarili niyang forma. Nakasuot siya ng puting t-shirt na hapit sa kanyang katawan. Lord tulong, ang hirap maging matatag. Eto na nga, inaayos na. Excited ka lang yata makita si Clara eh. Biro ko. Kahit ang totoo eh, kumikirot ang puso ko sa ideyang may isasayaw siyang iba. Si Clara ang beauty queen ng aming baryo. Maputi, mahaba ang buhok, at amoy sampagita. At ang balita, may gusto raw siya kay Miguel. Sino ba namang hindi? Pagdating sa plaza, bumungad sa amin ng malakas na tugtugan at makukulay na banderitas. Hindi pa kami nakakaupo sa bench. Lumapit na agad si Clara. Miguel, buti nakarating ka. Sayaw tayo mamaya. Paanyaya ni Clara na may kasama pang pa-cute na kisap ang mga mata. Sige ba Clara, mamaya ha. Babs, upo muna tayo dun. Wika ni Miguel sabay tingin sa akin. Habang tumatagal ang gabi, nagsimula na yung mga sweet dance. Tumayo si Miguel at nilapitan si Clara. Pinapanood ko silang maglakad papunta sa gitna ng dance floor. Ang sakit sa mata, besh. Parang may humihiwa sa atay ko habang nakikita kong nakahawak ang kamay ni Miguel sa bewang ni Clara. Oh, Buboy, bakit mag-isa ka rito? Mukha kang pinagsakloban ng langit at lupa ah. Bati ni Mang Kanor, ang kartero namin.
Mainit lang po, Mang Kanor. Kulang lang yata ako sa halo-halo. Wika ako naman. Hindi ko na matiis. Tumayo ako at naglakad palayo sa plaza. Pumunta ako sa likod ng entablado. Doon sa may madilim na bahagi kung saan tahimik. Gusto ko lang na huminga, gusto ko lang na isigaw ang dapat na sana ako na lang si Clara. Pero baka mapagkamalan akong baliw. Buboy! Napaigtad ako. Si Miguel hingal na tumatakbo palapit sa akin. Bakit ka umalis? Iniwan mo ako doon sa gitna. Reklamo niya. Akala ko ba nag-i-enjoy ka kay Clara? Bagay nga kayo eh. King and Queen ng Mindoro. Wika ako naman. Tumigil siya at tinitigan ako ng matagal. Unti-unti siyang lumapit hanggang sa maramdaman ko na yung init ng katawan niya. Nagsiselos ka ba? Bulong niya. Ang boses niya ay seryoso na medyo paos. Ano? Ako? Magsiselos? Nakakatawa ka, Miguel. Bakit naman ako magsiselos sa isang katulad ni Clara? Tumawa ako ng pilit, pero sa loob-loob ko, gusto ko nang umiyak. Bigla niyang hinawakan ng magkabilang balikat ko. Napatingin ako sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at layo ng ingay ng sayawan. Parang kami lang yung tao sa mundo. Babs, hindi ko na tinapos yung sayaw namin. Hinanap kita kasi hindi masayang sumayaw kung hindi mo ako pinapanood. Sabi niya. Miguel, huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Wika ko naman. Hindi ako nagbibiro, Buboy. Simula pa nung una, ikaw lang naman yung gusto kong kasama sa bawat sayaw ng buhay ko eh. Wika niya. Natulala ako. Ang puso ko parang gustong tumalon palabas sa lalamunan ko. Ito na ba yung confession o dahil lang ba to sa sobrang nainom niyang punch sa party? Miguel. Mahina akong tawag. Ngumiti siya pero bakas yung kaba sa mukha niya. Tara na. Umuwi na tayo. Masyadong maingay dito. Sa susunod, ako naman yung magsasabi sa'yo ng totoo. Iniwan niya akong tulala. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Pero isang bagay ang sigurado. Ang tag-araw na to sa Mindoro ay hindi lang basta tungkol sa init ng araw. Tungkol ito sa apoy na unti-unting lumiliyab sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos ng gabing yun sa plaza, naging mailap pa ako. Hindi dahil galit ako, kundi dahil feeling ko sasabog na yung puso ko sa bawat segundong magtatama yung paningin namin. Pero si Miguel parang walang nangyari. Cool na cool pa rin ang loko. Isang hapon habang nag-aagaw ang liwanag at dilim, hinila ko ni Miguel papunta sa dalampasigan. Babs, doon tayo sa may batuhan. Doon sa paborito nating pwesto nung mga bata pa tayo. Wika niya. Hindi ako nakatanggi habang naglalakad kami sa pino at maputing buhangin ng Mindoro. Ang tanging naririnig mo lang ay ang huni ng mga alon at ang mabigat kong paghinga. Umupo kami sa isang malaking bato. Ang langit ay kulay ube at kahel. Isang perpektong sunset na madalas lang makita sa mga painting.
Babs, natatandaan mo pa ba nung mga grade school tayo nung nahulog ka sa kanal dahil tinititigan mo yung poster ng anime? Wika niya. Uy, bakit ba yun yung naaalala mo? Nakakahiya kaya yun? Wika ko kahit medyo natatawa na rin ako. Kasi noon pa lang, naisip ko na, kailangan kitang laging bantayan kasi lampa ka, kasi mabilis kang mawala sa sarili. Pero habang lumalaki tayo, narealize ko na hindi lang pala dahil lampa ka kaya binabantayan kita. At eto huminto siya at tumingin ng diretso sa dagat. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Anong ibig mong sabihin? Wika ko. Humarap siya sa akin, ngayon wala nang biro sa mga mata niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Ramdam ko ang kalyo sa palad niya. Tanda ng pagtatrabaho niya sa bukid at sa dagat. Isang kamay na pamilyar pero ngayon parang may kuryenteng dumadaloy. Buboy, natatakot ako. Natatakot akong lumuwas ng Maynila na hindi ko nasasabi sa iyo to. Kasi baka doon mahanap mo na yung totoong mag-aalaga sa iyo at maiwan lang ako bilang yung kababata mo sa Mindoro. Mahal kita, Babs. Hindi lang bilang kaibigan eh. Hindi lang bilang kapatid, mahal kita higit pa sa kayang ipaliwanag ng kahit anong salitang Tagalog. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Gusto kong himatayin pero sayang naman yung moment kung hindi ko siya makikita. At ang sabi ko naman, akala ko pinaglalaroan mo lang ako. Akala ko joke lang lahat. Kasi Miguel, matagal na kitang mahal eh. Simula pa nung hindi ko pa alam kung paano baybayin yung salitang pag-ibig. Ikaw na yung kahulugan nun para sa akin. Natawa siya ng mahina. Yung tawang may kasamang relief. Bigla niyang hinila yung ulo ko at isinandal sa balikat niya. So tayo na? Tanong niya. Naibalik yung kanyang pagka makulit. Ha? Agad-agad? Wala man lang ligaw? Wala man lang harana? Biro ko kahit ang totoo eh. Gustong gusto ko na siyang yakapin ng mahigpit. Sa Maynila, ihaharana kita. Sa harap ng UST o kaya sa gitna ng EDSA. Basta hindi tayo mahuhuli ng MMDA. Sagot niya habang humihigpit yung hawak sa kamay ko. Sa ilalim ng huling sinag ng araw doon sa dalampasigan ng Mindoro, ang sikretong kay tagal naming itinatago sa wakas ay nabuksan na. Hindi na kami Buboy at Miguel na magkaibigan. Kami na si Buboy at Miguel na magkasintahan. Pero paano ang mga susunod na araw? Paano ang aming pamilya? Matapos ang aming grand confession sa tabing dagat, pakiramdam ko ay lumulutang ako sa alapaap. Pero ang hirap pala maging in a relationship. Nang patago, para kaming mga spy sa pelikula. Sa tuwing magtatama ang mga kamay namin habang kumakain ng hapunan kasama ang pamilya namin, bigla naming babawiin na parang napaso ng uling. Isang hapon habang nag-aayos kami ng mga gamit para sa pagluwas sa Maynila. Sa susunod na linggo, nadatnan kami ni Tatay Isko
ang tatay ni Miguel na kilalang barako at seryosong tao sa aming baryo. Miguel, Buboy, halina kayo rito sa silong. Mag-uusap tayo. Tawag ni Tatay Isko. Ang boses niya ay kasing lalim ng balon at ang kaba sa dibdib ko ay kasing bilis ng makinilya. Naupo kami sa papag. Balita ko, masyado na kayong malapit nitong mga nakaraang araw. Panimula ni Tatay Isko habang nag-aayos ng kanyang tabako. At ang sabi pa niya, higit pa yata sa dati. Tiningnan ko si Miguel na pinagpapawisan siya kahit malakas ang hangin. Hinawakan ko ng palihim ang dulo ng sando niya para humugot ng lakas. Tay, ano po kasi? Wika ni Miguel. Alam niyo mga anak, ang Mindoro ay maliit na lugar. Maraming mata, maraming bibig. Pero higit sa lahat, kilala ko ang anak ko. Miguel, simula bata ka, ang mga mata mo ay laging nakasunod kay Buboy. At ikaw naman Buboy, para kang anino ni Miguel. Wika ni Tatay Isko. Napayuko ako. Heto na yata ang parteng palalayasin kami o kaya pagbabawalan ng magkita. Handa na ako mag-impake ng luha. At ang sabi ni Tatay Isko, huwag kayong matakot. Hindi ako bulag. Ang hiling ko lang, magtapos kayo, mag-aral kayo ng mabuti sa Maynila. Ang pag-ibig masarap yan pero mas masarap ang buhay kung may narating kayo ng magkasama. Muntik na ako mahulog sa papag sa gulat. Hindi po kayo galit? Tanong ko. Bakit naman ako magagalit sa kaligayahan ng anak ko? Basta Buboy, wag mong masyadong palayawin tong si Miguel at baka tama rin mag-aral. Nagtawanan kami pero may halong luha ng saya. Akala namin na iyon na yung pinakamalaking hadlang pero hindi pala lahat ng tao sa baryo ay kasing lahawak ng isip ni Tatay Isko. Habang naglalakad kami pabalik, hinarang kami ng ilang mga kabinataang tambay sa kanto. Kasama na roon ang pinsan ni Clara na si Jojo. Oh, ang mag-sweetheart ng Mindoro. Totoo pala ang chismis. Sayang naman yung masal mo, Miguel. Sa lampang yan ka lang mapupunta. Pag-uuyam ni Jojo. Kahakbang na sana si Miguel para pumatol pero pinigilan ko siya. Hinawakan ko ang kamay niya sa harap nilang lahat. Hindi pa lihim, hindi pa tago. Kitang-kita. Jojo, kung naiinggit ka dahil wala kang lampa na magmamahal sa'yo, gaya ng pagmamahal ko kay Miguel, humanap ka na lang ng ibang mapagdidiskitahan kasi kami, malabo na kaming mabuwag. Matapang kong sagot. Nagulat si Miguel sa tapang ko. Maging ang mga tambay ay natahimik. Hinila ko na si Miguel palayo. At ang bulong ni Miguel habang naglalakad kami. Bubs, ang tapang mo pala. Siyempre, mahal kita eh. At hindi ko hayaan na bastusin tayo ng kahit sino. Sagot ko habang namumula. Ngumiti siya at hinalikan ng likod ng kamay ko. Salamat Bubs, handa na ako. Handa na akong harapin ng Maynila basta kasama kita. Ito na yung huling gabi namin sa Mindoro. Bago ang bagong yugto.
Isang gabi na puno ng pangako at pag-asa. Ang huling umaga namin sa Mindoro ay amoy kape at tuyo. Habang hinihintay namin ang lancha sa pantalan, ramdam ko yung bigat ng bawat hakbang. Dito kami lumaki, dito kami nagtago, at dito rin kami natutong maging tapat. Babs, ayos ka lang? Namumutla ka na naman, hindi pa tayo nakakasakay sa barko, hihimatayin ka na. Biro ni Miguel habang inaayos ang malaking bag na puno ng pasalubong na suman at banig. Kinakabahan lang ako. Paano kung sa Maynila magbago ang lahat? Paano kung masyadong mabilis yung mundo doon para sa atin? Tanong ko. Hinawakan ni Miguel ang pisngi ko. At ang sabi niya, kahit gaano kabilis ang mundo doon, hihintayin kita. At kung maiwan man tayo, edi sabay tayo maglalakad. Di kita bibitawan, buboy. Tandaan mo yan. Sumakay kami sa barko habang papalayo ang lancha at lumiliit ang tanawin ng Mindoro. Sumigaw si Miguel sa hangin. At ang sabi niya, Maynila, handa ka na ba? Darating na ang pinakagwapong magkasintahan ng Mindoro. Lahat ng pasahero napatingin. Gusto kong magtago sa loob ng bag ko sa sobrang hiya. Pero nung makita ko yung tawa ni Miguel, napatawa na rin ako. Siraulo talaga. Pero siya, ang siraulong mahal ko. Pagdating sa Maynila, sinalubong kami ng usok, ingay at traffic. Ang layo sa katahimikan ng niyugan. Nag-enroll kami sa magkaibang kurso pero sa isang universidad. Sa umaga, seryosong estudyante. Sa gabi, sabay kumakain ng tig 10 pisong hepa fishball sa tabi ng kalsada. May mga beses na mahirap. May mga beses na nag-aaway kami dahil sa selos at sa pagod sa school. Pero tuwing nararamdaman naming bibigay na kami, naaalala namin ang init ng araw sa Mindoro at ang pangako sa tabing dagat. Nakatayo ko sa gitna ng entablado, suot ang aking toga. Kagraduate na ako. Sa wakas, hindi na lang ako si Buboy na lampa. Ako na si Buboy na may degree. Sa malayo nakita ko ang isang pamilyar na bulto. Si Miguel, suot ang kanyang barong. May dalang isang bouquet ng hindi bulaklak kundi isang bugkos ng murang buko na may ribbon. Seryoso ba siya? Congratulations, Bobs. Wika niya pagbaba ko ng stage. Oh, eto. Para hindi ka mauhaw sa tagumpay mo. Natawa ako habang naiiyak. Sabi ko, kahit kailan talaga, Miguel. Saan ka naman nakahanap ng buko dito sa Sampaloc? Wala namang imposible sa taong nagmamahal. Sabi niya sabay yakap sa akin ng mahigpit. Oh, ano? Handa ka na bang bumalik sa Mindoro para magbakasyon bago tayo magtrabaho? Wika pa niya. Oo naman. Pero sa pagkakataong to, hindi na tayo magtatago. Sabi ko nang may kumpiyansa. Hinalikan niya ako sa noo, isang halik na puno ng respeto at pangako. Ang huling tag-araw namin noon sa Mindoro ay hindi pala dulo, kundi simula lang ng isang walang hanggang panahon ng pag-ibig. Dati, ang pag-ibig para sa akin ay isang lihim na confession lang. Ngayon isa na tong kwentong proud kong isigaw sa mundo. Ako si Buboy at ito ang aming kwento ni Miguel. Isang kwentong nagsimula sa init ng Mindoro at mananatiling buhay
hanggat may sumisikat na araw. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.